sa ihip ng hangin. Hindi mo napapansin ang bilis ng kanyang pagdating. Sila ang ating pag-asa, sa bayan natin na kay ganda. Halina at salubungin sila. Bongbong Marcos ang tigre ng norte, Sara Duterte ang agila ng timog. Pinagsamang talino at tapang, buong kapuluan ay nagdiriwang. Pilipinas, babangon tayo muli. Luzon, Visayas, Mindanao, ngayon ay atin ang natatanaw. Kapayapaan ng bayan, patuloy na nating makakamtan. Si Bongbong at si Sara, ang tigre at ang agila, atid nila ay kaunlaran ng buong sambayanan. Sila ang ating pag-asa, sa bayan natin na kay ganda. Halina at salubungin sila. Bongbong Marcos ang tigre ng norte, Sara Duterte ang agila ng timog. Pinagsamang talino at tapang, buong kapuluan ay nagdiriwang. Bongbong Marcos ang tigre ng norte, Sara Duterte ang agila ng timog. Pinagsamang talino at tapang, buong kapuluan ay nagdiriwang. Pilipinas, babangon tayo muli. Babangon tayo muli. Rin po natin ito, ha. Yung abogado raw ni BBM, binara daw. Tingnan natin. Sir, Yes, sir. and he is interested in this case. All right, Yes, Your Honor. you call your lead counsel. Tawagan mo! Sabing ganun, tawagan mo! Wala. Hindi naman sumigaw ng gano'n eh. Sinungaling talaga tong Coops na to eh, no? Sabi lang, now you call your lead counsel. Ganun ho talaga lang din naman ang boses nito ni Guanzon. Oh, etong bobong ito. Talagang grabe mag-exaggerate eh, no? Oh. Attorney. I will just ask them if we can. Hindi, ako sa tingin ko dalawa lang yan. Tingnan mo, oh, loko-loko talaga ha. Tingnan nyo. Kaya sinasabi niya rito, binastos daw ni BBM ang etong komisyon, itong COMELEC. Hindi raw niya sineseryoso. Ito, pakinggan nyo. It's either hindi niya pinapahalagahan o hindi niya ginagalang ang COMELEC, okay? Or
or talagang nagpapalusot na siya, hindi niya kayang humarap. Ano doon sa dalawa na yon? Kasi simple lang naman eh. Huwag nating iraso na may sakit. Alam mo, sabi nga ni Guanzon eh, pwede nga i-zoom mo lang. Sa Zoom, pwede nga cellphone lang eh. Gaganon mo lang, I'm sorry, Your Honor, I'm not feeling well. Ipupusta ko sa inyo pag bibigyan siya, di ba? Sabihin lang niya, I'm not feeling well. It's just a sign of respect and honoring the court. Eh, wala. Kaya... Ay nako, eto. Eto, dito nakikita talaga kung anong laman ng utak nito, gaano to kababaw mag-isip. Abogado pa naman ang tatay nito, nakakahiya. Kung anak ko to, nako, tatanggalin ko ang sombrero niya, sabi, tanga. Gaganunin ko yan. O, mga anak ko lumaki sa ganun eh. Ayoko yung parobot-robot ang kilos, patanga-tanga. Gusto ko smart. Di ba? Ang hirap yung may kasama kasabay na tatanga-tanga. Tapos mababayaan mo, lalaki sila. Alam niyo, ang bata nasa ano yan eh. Pag pinapalaki mo, dapat tinuhubog mo yan. Tama yung sinasabi mo sa kanila. Pag sinabi mo sa kanila, tigilan mo yan, tatamaan ka sa akin. Sabihin mo kung ano yung tatama, kung meron kayong mutual understanding na, pak, siguraduhin mo, pag bilang mo 3, strike 1, strike 3, tapos ka sa akin. Strike 2 ka na. O, pagdating ng strike 3, wala nang salita. Pak, madadala yan. Matututong mag-isip yan. Bakit? Sino bang gustong mabatukan? Hanggang paglaki, sino bang gustong napapahiya? Di ba? Doon to kinulang, tamang aruga. Ito ngayon, lilinawin ko ha. Lilinawin ko lang sa inyo. Hindi ho kinakailangan na nasa Zoom si BBM. Kaya nga, later on, ano nangyari? Tumahimik na din po si Commissioner Guanzon. Yan. Kung anong dahilan niya, bakit niya pinipilit yun na makita niya, ito nga, hindi natin alam. Kasi alam po ng mga abogado, kapag hindi makakapunta, kahit na nga taga-HR hindi makakapasok, di makakapagpakita. Diba? Kasi dito sa pre-conference, required po ang mga involved na partido na magpakita po dyan. Si James Jimenez, nagkamali ng sinabi na hindi kailangang pumunta si BBM o kung sino man. Kung hindi nagpuntahan yung mga yan, paano na? Di ba? Special court ito, ika nga, hindi ito yung regular lang na pwedeng, hindi, wala pa naman to bahala na yung abogado namin dyan. Hindi ganun to. Speedy po ang process dito, mabilisan ito, hindi taon ang bibilangin na minimum of 1 year o 2 years bago lumabas ang desisyon. Hindi ganun to. Mabilisan ito. Kaya nga yun ang proseso dyan, tanggap ng ebidensya, bago nila yan i-accept, kailangan magkasundo yung dalawang, magkaroon ng posisyon yung dalawang panig. Tinatanggap nyo. Deny. Okay, deny. O, confirm? Confirm. Okay, hindi. Okay, dismiss natin yan. O, ganun sila. Ngayon, hindi ho kinakailangan dito ang magsasubmit ka sa Zoom. Cellphone lang pwede, sabihin mo lang. I'm not feeling well. Sabi ko nga, pwede kang maglagay ng makeup, tapos paputlain ng nguso, yung mukhang ibuburol ka na, tapos sasabihin mo, Your Honor, I'm sorry, I'm not feeling well. Oh, I can't speak. Byron, hindi pwede yan. Magtanong ka kasi sa tatay mo, my goodness. Sinisira mo ang pangalan ng tatay mong abogado, hindi po pwede yan. Kailangan kasi dito, merong ibang hahawak niyan magre-review. O anong katibayan na wala rito si ano? Sa tingin niyo pupunta pa itong mga kasama niyang commissioner, magre-review, manonood ng YouTube o ng Facebook. Nakita ba natin sa Zoom? O meron ba tayong CD? 'Di ba? Oh. My God. O tanong nito ni Aliyah diyan, "Oy, hi, kamusta ka? Ano daw ang purpose ng summon?" O alam mo na sagot doon. 'Di ba? Ang purpose ng summon, pinapupunta kayo dito. O, pero in every rule there is an exemption. Ano ba pupuntahin mo ron, may sakit? Pag yan ang nagkalat ng sakit doon, what will happen? Ipe-penalize si BBM. Why? Under the IATF rule, pag meron kang sintomas, mag-isolate ka, manahimik ka sa bahay mo. O, magtago ka, tago mo sarili mo, 'di ba? Isilid mo. O, para hindi ka makapanghawa. Ganon. Oh. Diba? Bubutasan naman ngayon. Kung nagpakita naman dun sa Zoom, sasabihin nyo naman, hindi naman mukhang may sakit yan .
Matanda na kasi yan, kaya ganyan ang itsura, walang sakit yan. Di ba? Oh. Zoom, alam niyo kung anong itataya? Bakit hindi pwede yung Zoom, yung video conferencing? Wala kayong maitataya doon, kundi SIM card lang yata eh. Medical certificate po, nandun nakataya ang pangalan ng doktor na sumuri. Nagsasabi, kailangan dito yung tinatawag na expert opinion. Sasabihin doon na ito yung kondisyon ng tao nung nakita ko. Yan, ganito, ganyan ang itsura niya. Oh. Tapos pipirmahan niya yun. Importante yung pirma niya. Oh, ngayon ito, mga kapatid, may question pa rin diyan sa sa medical certificate, sa MedCert ni BBM. Alam niyo ba ang question pa din nila? Bakit daw hindi nakalagay ang lisensya ng doktor? Okay, ngayon ang tatanungin ko. Si Aliyah dyan. Pakisagot, bakit hindi nilalagay? Ito, sabihin ko na sa inyo, it is mandatory now. Now, not to put your identification number. Okay, in any documents na mapapublicize. Now, the question is this, bakit hindi? Ganun lang, mag-isip ka rin. Ito, kayo rin, tinatanong ko rin kayo, quiz number 1, bakit hindi kinakailangang ilagay dito yung, walang tawa-tawa, kailangan nag-iisip, pambira, yung mga kaklase kong bobo nun eh. Pag hindi makasagot sa amin, kasi iyak na, titingin sa kisame, tapos tutungo, mamumutla, pati labi puputi, tapos yung kuko pumuti din, maya-maya magpa-pass out, hindi nakasagot. Bakit? Nagle-lecture yung prof namin, walang inatupag, gumawa ng Islam book, di ba? Mga kalandian ng inatupag, aray. Yung mga lalaki naman, walang inatupag kung hindi titigan yung classmate naming crush nila. Nung magkaroong recitation, nag-LBM, physiological effect. Totoo naman. Diba? So, ang tanong ito, anong batas ang nagpo-protect, bakit hindi yan? Sagot kayo lahat na sumagot din. Siyempre, private information. Okay, hagip. Ano yon? Merong malinaw dyan. Anong batas yan? Hindi pwedeng ilagay ang license ng doctor, especially kapag meron siyang S2 license that can be used to acquire regulated drugs. Okay, isa pa? Sige. Ito, Roger Verano, 24 hours hinihingi ng Comelec. Okay, hindi ito yun. Perfect! Data privacy law. Yan, data privacy law. At yung mga nag-call center, Diyos ko, kung hindi nyo ito alam, mati-terminate kayo. Yan ho. Ito, kaya hindi kailangang ilagay. Naalala ninyo yung nakaraang medical certificate din ni BBM, di ba? Galing din ng St. Luke's. Ito nga komento ni Colocoy. Pakinggan nyo yung lata. Kayong mga pasensya na, huwag ko kayo magagalit, hindi ho lahat May mga loyalistang hindi ho tanso. Pero kayong mga tanso, bago kayo magtapang-tapangan, bago kayo parang makakomment parang mananakit na kayo, yung tapak ninyo pwede bang ilipat nyo muna sa amo nyo? Bobo talaga no? Your Honor, I'm not feeling well. Ipupusta ko sa inyo pag bibigyan siya, di ba? Sabihin lang niya, I'm not feeling well. It's just ito, nakabase lang talaga ang utak nito sa kung ano yung, alam mo yung parang normal lang na galaw ng buhay sa araw-araw. Ang pinag-uusapan dito is legality, boy. We're talking about legality. Naman, Byron. A sign of respect. Durog sa atin to mamaya. Durog sa atin to ngayong gabi, mga kababayan. Ay nako, sabi ko sa inyo. Makikita ninyo gaano talaga to katanga. And honoring the court, wala. Kaya mali. Alam mo, Byron, sending your lawyer, okay? Ang ibig sabihin nito, you complied with the summon, okay? Although at this moment, kailangan ang lahat ng involved doon na partido ay magpakita. Excuse me. However, in cases of absence, there is a requirement to show, which is the medical certificate. Wala pang batas sa Pilipinas na nag-uutos na mag-Zoom. Si Guanzon, that is her personal
personal decision. 'Di ba? Hindi nga nila kinailangan ng mga kasama niyang magbotohan diyan kung anong gagawin nila. Oh. 'Di ba, ni-require ba niya si BBM in 48 hours magpakita sa kanya sa Zoom? Sinabi ba niya, kailangan makita kita nagti-TikTok ha? O magkita tayo kung ayaw mo ng Zoom Messenger. Nag-iisip ka ba talaga? O naghahanap ka lang talaga ng ipambubutas mo? However, you sounded like stupid man. Pasensya na, binabarubal kita. Totoo, binabarubal kita talaga ngayon. Kasi nakakahiya ka being isang vlogger. Nakakahiya ka sa pagiging vlogger natin, sa vlogging community. Why? Sabi ng taong bayan, natutuwa kami sa inyong mga vloggers. Kayo yung nagbibigay, kayo yung source of correct information. Tapos ikaw, anong binibigay mo? Basurang content. False information. Bakit? 'Di ba? Binabase mo, inalam mo kasi yung mga subscribers mo ang nakikinig sa yung mga ayaw kay Marcos. Therefore, kahit sabihin mo na may kabag si Bongbong Marcos at umutot, nung umutot ay pwedeng maging cause ito ng attempt para sa crimes against humanity, magpapalakpakan yung mga yan, papakulay yan sa'yo, magpapa-Gcash. Diba? Tapos magbubudots kayo kasama ng mga babae. Yan ang dyan ka mahilig eh. Diba? I-entertain yung mga subscribers mo. Ayaw mo silang masaktan. Diba? Ay nako. May nanonood dito mga 3,000 isang gabi. Buhay na isang araw nito. Malaking kita na yan. Tignan ninyo sa Social Blade. Makikita nyo gaano kalaki yan. Socialblade.com ata yun. Ilagay ninyo yung pangalan ng kanyang channel, Banat Bay. Then makikita nyo puro ng halaga ng kinikita nito buwan-buwan. So sa tingin ninyo, magtitino ito? Hindi. Kaya nakakahiya ito sa vlogging community. Kasi ang katotohanan pinagpapalit sa kwarta. Kawawa naman. Ito. Baka yung Data Privacy Act, alam nito eh. Narinig ko na yan dati sa kanya eh. Kaya nga hindi niya binabanggit dito yung license number. Binanggit ko lang ang license number kasi meron siya isang subscriber nagko-comment bakit daw wala daw license number. Nung araw pwede yun, ngayon hindi na. Why? Because this information is actually identifiable. Katulad yan ng date of birth, bawal ilagay. Yung complete address, bawal ilagay unless it is an office. Ang phone number, bawal ilagay. At least it is an office. Kaya ganyan lang ang makikita nyo sa medical certificate. After all, ano ba ang kailangan laman ng medical certificate? Yung medical condition ng tao. Yung kay Chris Aquino po, naglabas ng kanyang medical certificate nang walang nangihingi. Bakit? Kasi gusto naman niyang i-express lang na may utang na loob kayong mga Lenny-turds sa kanya at sa kanyang grupo. Ganon, iboto nyo, huwag nyo kakalimutan ang taong tumulong sa inyo sa oras ng pangangailangan. Excuse me. Diba? So ngayon, ito kay BBM, ano ang laman? May motion bang ganon? This is the first time that I'm gonna read this. Mr. Ferdinand R. Marcos Jr., 63 years old, male, has been under my care for the past 20 years for a variety of medical conditions, managing him particularly through lifestyle programs involving nutrition, exercise, and supplements. Ito, tandaan niyo yung part na yan ha. I was called by his wife, Lisa, to see him yesterday at around 10 a.m. in his home in Nara Road, South Forbes. Presenting with body malaise, febrile episodes, and difficulty in speaking due to painfully congested throat. Magayong niyan, tonsil. Pulang-pula yan, masakit yan. Ganyan ang mangyari sa akin nung nagka-COVID ako ng April. Delta ba yun? O yung severe variant, yun. Okay, upon examination, he had a temperature of 37.8 degrees Celsius. Okay, eto. Sabi pa, and his throat was hyperemic and swollen. COVID talaga to. Hindi ito, hindi ito yung Omicron. COVID talaga to.
37.8 degrees Celsius, ito po ang constant body temperature ng may sakit na ganyan. And that is when I was wondering, bakit ako may ganyan lagi 37.8? Sabi ko sa kapatid ko, ano mo tong thermometer mong to, sira ang ulo? Sabi niya, bakit? Ano ba siya degrees mo? 37.8. May COVID ka, kuya? Ha? Totoo. Yan ang temperature ng may COVID. Paano mo nalaman? Nire-research ko rin naman eh. So, medyo kinabakabahan ako nun. Tapos lagi ako napapadapit sa Diyos. Kasi nagdadasal ako na, ang dasal ko sa Panginoon nun, mapalayo muna sa Kanya eh. Pag may sakit ka, malapit ka sa Diyos eh. Pero kung ayaw mo pang umuwi, dalangin mo, Lord, huwag naman muna, layo-layo muna. Bantayan mo lang muna ako, di ba? Ganun lang. Okay, ito, sabi, he reportedly had direct contact with at least 2 individuals who later tested positive. Diyan ako hindi nagtataka. Kasi kung kani-kaninong tao siya nakikisalamuha, di ba? Pagkaravan pa lang bumababa talaga yan, nagtatanggal ng face mask. Ito, I recommended that he take BioFlu, and a paracetamol, chlorpheniramine, phenylprine combination for his fever and congestion. Immune Pro or Concise, yan. Immune formulated multivitamins, whichever was available, and diphenhydramine for its sedating effect. Yan. So we have been in close communication for updates through the phone. Hence, yan. This correspondence is made upon the request of the patient himself for whatever purpose it may serve. Please contact my office for any concern regarding this. Yan. So ang pangalan ng doktor, Benedict Francis Valdecañas. Ano ito yung mga nakabuntot dito? Yan. MD, MSc, FP, CS. Yan. Okay. Ba't ko nabanggit yan? Mamaya-maya. Okay, so maliwanag, kompleto lahat ng elemento na andito. Etong taong to, for 20 years, for the past 20 years na nag-aalaga kay BBM.